Ito bang unahin ko lang itong naging pahayag no ni Ombudsman Boying Rimulya doon sa naging budget hearing ng Kamara sa kanilang budget nga sa Ombudsman na ang Davao, ikaw bilang isang taga Davao ay epicenter daw ng flood control projects. Aba, at later on sa huling bahagi po ng kanyang statement biglang kabig naman na kailangan pa daw nilang humanap ng sapat na ebidensya para patunayan yon, Sir Jay. Siguro pagpapasensyahan na lang siguro si Attorney Boying, no, si Ombudsman Boying, kasi alam mo, galing sa sakit yan, baka hindi na niya masyadong napag-iisip ng maayos yung yung kalagayan ng bansa. Opo, opo. Kasi yung mga ganyan, alam mo namang hindi totoo, kaya mahirap patulan eh. Alam mo namang gumagawa lang sila ng mga kwento para kung ano-ano tikakasira ng Davao City. Parang hindi sila natutuwa na ang economic growth rate ng Davao City ay 5.1%, samantalang ang national growth rate natin ay only 2.3%. Medyo masakit yun. Imagine mo, isang maliit na syudad na minamaliit pa nila at sinisiraan, ang siyang nagpapakita ng iba yung lakas, no, tungo sa pag-usbong ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino, particularly Mindanaoans, no, or Davaoeños. Opo, kasi para bang Davao City na lang ba yung may flood control projects o dapat bang talagang... There is a, Jade, there is a series of parang campaign, no, nitong huli, nagpunta si Mr. Matibag ng NBI at sinabing yung isang kumpanya, i-rescue nila dahil yung mga empleyado raw ay hindi magandang kalagayan, samantalang yung mga empleyado naman, wala namang nagre-reklamo sa kanila. At saan ka naman nakakita na isang raid, pagkatapos ang tinumbok yung kahadiyero, yung pera ng kumpanya, tapos sasabihin lang may radiation. Kung may radiation niya, matagal nang apektado yung buong paligid. Kaya medyo hindi na nakakatuwa, pero alam naman natin ginawa nila yan. Kung magugunita mo, how many taon na rin ang nagdaan kahapon nung naalala ko si Nicolas Torre naman ang heartbeat dyan sa mismong kinalalagyan ng masisinayaang kingdom, no, sa Davao City. So there is anong tawag nito? Kita mo naman nung bumaha sa Davao City, lahat sila, pati yung mga galamay nila sa national media, mga traditional media dyan sa Davao, sa Manila, pinukpok ng pinukpok yung baha, pero ngayon, lubog na ang buong Luzon, buong Central Luzon, lalo na Bulacan at Pampanga. Sa amin sa Pampanga, Diyos ko, yung mga lugar na hindi dating inaabot ng baha, katulad ng Camellia Homes dyan sa may Apalit, Pampanga, hanggang dibdib pa rin hanggang ngayon ang tubig. So, pero hindi binabalita ng mainstream media. Parang sinasakal yung mga istorya. So, hindi ka taka-taka na itong ginagawa nila, Mr. Rimulya, ay displays aggression. Yung nangyayari sa kanila, ay binabato nila sa ibang lugar o ibang tao. Opo. So, politika pa rin. May kinalaman pa rin po politika dito. Definitely, malinaw na pamumulitika pa rin yan sapagkat unang-una, nakita mo na sa nakaraang ilang buwan, 21 foreign dignitaries and investors mula sa 20 bansa mahigit ang nagtutungo dyan sa Davao, and they have started planning, coordinating with the city government and the people of Davao with their plans of foreign anong tawag nito, foreign investment, no, foreign direct investment. Hindi siya papel lang kundi pangangapital talaga, katulad ng balak na pagtatayo ng anong tawag nito, yung basura na i-convert into power, na pagkatapos na ibalita natin yan ng masidhi, narinig natin yung Malacanang, yun naman ang kanilang plano daw, maglagay din ng ganyang klaseng project, no?
Pero dito, this is a foreign funded, anong tawag ito, parang gusto nila silang magtayo, walang masyadong financial obligation ng city. Alam mo naman, ang Davao City walang utang yan, kaya very, very attractive yan sa mga foreign direct investors, Jade. Kaya nga minsan, sabi pa nga ng iba, ang mga proyekto dyan sa Davao ay parang inaangkin na yung credits. Okay lang ang kinin nila, basta importante sa amin mga mamamayan dito, nakikita namin kung ano yung totoo at saka ano yung maganda para sa mamamayan, hindi lang ng mga Davaoeños, kundi yung mga galing ng Bukidnon, galing ng Agusan, Surigao at kung Cotabato. Kasi ultimately kami naman ang magbe-benefit, hindi na namin masyadong pinapakinggan yung mga political, anong tawag nito, mga pakulo, no? Kasi pakulo naman yan, no? Obviously pakulo dahil kapareho niyan, baha sa buong Luzon pero namimigay ng ayuda doon sa lugar na wala namang baha, no? Nag-aantay ng asikaso ngayon, yung mga taga-Hagonoy, Bulacan, mga taga-Paumbong, yung mga taga-Macabebe, Masantol, Pampanga, yung sa Zambales, kung nakikita nyo yung kalagayan sa isang bayan dyan sa Bansales na talagang naghalo yung baha at yung lahar na dumaloy, no, as a result of the ongoing habagat. Opo. Sinisisi nga yung kalikasan, climate change. Sir Jay, yung nasa likod nga ng mga pagbaha ngayon sa ating bansa. So, narinig ko nga si Presidente, hindi naman daw babaha kung hindi umulan na malakas Opo. Pero Sir Jay, papaano dapat ito balansihin ng taong bayan? At meron tayong, ang dami kasing mga pangyayari. Meron sabay-sabay. May budget hearing, budget season nga ngayon, patuloy na dinidinig. Kaya nga narinig natin yung pahayag ng Ombudsman Remulla patungkol nga dito sa Davao. Tapos may kasabay parang itong impeachment trial. So ano bang tingin mo dito? Well, una tapusin lang natin yung kay Mr. Remulla, yung palagi sinasabi niya epicenter ng baha. Tandaan natin yung mga hindi nakakaalam. Kami rito sa Davao alam namin yung nangyayari, pero para sa kapakanan ng mga nanonood sa ibang bansa at sa ibang bahagi ng Pilipinas, 4 na taon na walang national ayuda ang city government, walang pondong binibigay, ano? In other words, kumakayod ang aming gobyerno rito, ang mamamayan, sa pamamagitan na rin ng pagsunod sa mga batas at pagbabayad ng tamang buwis dito, lokal, pasasaan at nakakaraos kami at nakakapag-project, nagkakaroon pa ng mga modern buses na wala talagang ayuda, no? So, wag na ho natin masyadong pinagpapansin yung mga ganyang paninira. Ang importante ay umuusad kami sa tulong at awa ng Panginoon at sa ayuda na rin ng mga tao mismo dito sa Mindanao, no? More specifically sa citizens of Davao. Ngayon, with respect to yun nga ang problema, no? Kasi pagpapanabay talaga yan dahil nag-submit sila, unang-una, umpisa natin dyan sa budget, nag-submit po sila ng pagkalaki-laking budget at meron pa rin hong flood control yan at meron pa rin unprogram. Yun ang masakit Kaya nga tinatanong nung mga foreign direct investors na nagpupunta rito, pati mga ambassadors, bakit kayo nakakapagproyekto pa? Wala naman kayong loan, wala naman kayong ayuda from the national government. Ang sinasabi lang naman nung panahon pa ni Mayor Sara Duterte, ang sikreto napakasimple. Kung ano yung aming pera, yun lang ho ang aming ginagastos. Hindi ho kami nangungutang, hindi kami naglo-loan, hindi kami nag-insertions. So in other words, you utilize your own resources. Ang tawag dyan ay effective fiscal management sa gobyerno, no? Pag sinabing fiscal, ibig sabihin po niyan, yung pera pananalapi. So kung ano lang yung pondong nalilikom, yun lang dapat ang ginagastos. Pero kabalintunaan po dito sa ating national government, katulad na lang this year, nagpasa po sila ng almost 7 trillion
pero ang 1.2 trillion, kung di ako nagkakamali, ay uutangin pa. Kaya palagi ho tayong deficit spending, kung tawagin namin sa government budgeting, ano? Deficit spending, ibig sabihin gumagastos tayo nang wala pa yung pera. So ang nangyayari, nangungutang po tayo kahit na mataas ang interes sapagkat wala naman ho kasing nagpapautang sa atin dati ng mga soft loans, no? Kasi nga medyo masama ang tingin, ang ratings ng mga Fitch, ng mga S&P, ng mga Chase Manhattan at iba pang mga JP Morgan na nagre-rate sa ating pananalapi at kabuhayan sa Pilipinas. So, yan ho ang problema natin ngayon sa 2027 proposed budget. Ganun pa rin, mahigit, tinaasan pa nila. Ginawa pa nilang 7 trillion mahigit at 1.7, kung di ako nagkakamali, ang utangin dyan. Kasi ang makukolekta lang ng BIR, customs at iba pang government financial institutions or revenue agencies ay hindi po makakasapat. So, and they have to pass it before December. So, despite the fact na naging mausok yung usapin sa flood control, nandyan, may nilaan pa rin sila sa flood control, kahit na meron pang dinidinig na kaso sa Supreme Court hinggil sa mga unprogrammed allocations, meron pa rin pong nakalagay dyan sa 2027 budget na program, unprogrammed allocation or earmark, no, na budget. So, problema, paano nila mahihimay ng gusto yan kasi may panabayan nga. At ito ang impeachment proceedings na nasimulan na. Hindi ko mawari kung ang impeachment tribunal ay ipapahinto muna nila yung pagdinig sapagkat mahabang oras po ang kailangan para mabusisi, mahimay ng huwasto. Kasi nangako sila na magiging transparent ang paghimay sa budget. So, yan ang hindi ko pa mabalanse, no, sa pag-iisip. How can the Senate and the House put their 100% concentration when the House is busy vilifying and bastardizing the office of the Vice President and the Senate is busy with the trial and listening to anong tawag nito, to counsel for the prosecution who are so bastos. Sabi nga sa wikang assumption, no? The abogada of the prosecution is so bastos using unwarranted terminologies in a court of law, no? And their decorum is tawag nito, is way out of a decent breeding of lawyers or even for an individual, no? So ito yung mga bagay, Jade, na siguro kinakailangan pag nilayan ng gusto ng ating mga mababatas, alin ba ang kanilang anong kanilang magiging priority, no? Because it appears that the priority of the House is to put down Vice President Sara Duterte kahit na ano pang sa kaparaanan, no, including appearing like uneducated people during the trial, no, yung gagamit ka ng mga salitang hindi ka nais-nais at hindi nararapat sa isang abogado o sa ano, kasi katulad kahapon, kahit pinipilit nila, pinipiga nila, wala naman silang napipiga kasi unang-una, hindi naman sila yung dapat iniimbestigahan, no, or ginagawang witness sa kaso. Malinaw naman yung sabi, pinipilit nila paulit-ulit yung mga acknowledgement receipt. Sinabi na kung nakakaintindi lang ng simpleng English yung abogada, sinabi na nung Assistant Secretary ng OBP, wala po talaga akong nakita kasi naka-sealed envelope yan. Ano makikita mo pag sealed ang envelope? Di wala. Common sense. Yun ang hinihingi ni Attorney Lipstick, Attorney Liguatan, no, na transparent daw, maging tapat
paano ka magiging tapat? Sinasabi mo na yung totoo, ayaw mo naman makinig, gusto mo, kung ano yung nasa isip mo, yun ang sabihin nilang totoo. Hindi naman ganon. So, ngayon, nagpatataka lang tayo kasi ang daming dapat nila ipatistigo, ayaw naman nila ipatistigo. No. So, yan ang kasaysayan natin dyan sa budget hearing at saka sa impeachment trial, Jay.